Oh, madulas ka ha. Okay, so kapag pupunta kayo dito sa Ilog Kamalig, ito yung mga kailangan nyong gawin. So pagdating nyo dun sa may entrance, kung nakasasakyan kayo, nakamotor or anything, dadaan muna kayo doon sa may tindahan. Sa may tindahan, hanapin ninyo si Tita Malu. Nakita mo nyo naman may picture Tita Malu dito. Ayan, so ayan si Tita Malu. Siya ang gatekeeper itong Ilog Kamalig. Kapartner niya o kasama niya dito, katandem niya si Mang Sito. Siya naman ang guardian ng ng Ilog Kamalig. So sila ang nangangalaga dito kay Tita Malu yung tindahan. So kapag may mga kailangan kayong bilhin, like let's say mga pagkain, tubig, inumin, yelo, yung mga ganyan, yan, available yan, meron si Tita Malu niyan. So pagdating nyo doon, magla-login lang kayo, lalagay nyo lang yung pangalan ninyo, saan kayo nanggaling, or anong area ang pinanggalingan ninyo, yun lang. Kahit isang tao lang per group, so may representative lang. So, after nun, wala namang entrance fee, katulad ng nabanggit ko nga before. Voluntary donation, so kayo bahala kung gusto nyo na kagad magbigay by the time na pagpasok ninyo. Kung gusto nyo pag-uwi or while nandito kayo, bumili kayo ng pagkain, hindi na kayo kumuha ng supply, anything, basta may donation. So ayan, pagtapos ninyo doon sa may tindahan kay Tita Malu, pasok na kayo, dire-diretso na kayo, makikita ninyo yung arko nakalagay camping area. Ayan, so from there pwede na kayong humanap ng pwesto ninyo. Now kung sakaling weekdays kayo pupunta, walang masyadong tao, siguro isa, dalawa, minsan wala talaga. So available itong area na to, itong parking spaces, yung mga campsites, yung mga yan. So kayo mamimili, first come first serve yan. Okay, walang bayad, first come first serve. Kung gusto niyo doon sa mga part na merong mga parang shade, ayan, naka-arko na shade, pwede nyo gamitin yun as long as walang gumagamit, wala ring bayad yun. Pwede kayo magstay doon. Kung gusto nyo gamitin yung mga tables na nandito, ayan, yan, tulad yan, ayun, yung mga tables na nandun, ayun, or ito, ayan, or itong mismo inuupaan namin, ayan, libre yan, walang bayad yan. Okay, so ginawa ito ni Mang Sito at ng mga kasama niya dito para may magamit ang mga turista or mga gustong bumisita ng Ilog Kamalig, para meron silang mapaglagayan ng mga gamit nila, or kung gusto nilang kumain, meron na kagad table dito. Alright, so kapag nakapili na kayo, of course magse-set up na kayo ng mga tents or anything. Next thing is most likely maghahanap kayo ng, kung hindi kayo nakabili ng pagkain, si Tita Malu nagsaserve ng mga silog. Okay, meron siyang mga silog, pero ang pinakasikat sa kanya ay ang kanyang lomi. Ang lomi is about 1 to 2 persons, 2 to 3, basta marami siya. Sa isang tao, punong-puno na ang isang tao. Kung dalawa kayo, hati kayo, satisfied pa rin naman kayo doon kung dalawa. Sa kanyang mga lechon kawale, bagong luto, meron silang mga barbecue, mga ganon. Pero ito lang, nakadepende siya sa availability. Okay, so pwedeng nagsaserve sila ng sabihin natin tapsilog, kasi merong available na tapa, or chiksilog kasi may available na chicken. May mga times na wala, may mga times na meron. So by the time na pumunta kayo dito, kung bibili kayo ng pagkain, i-check nyo muna kung anong available. Okay, that's for food. Meron din sila mga snacks, marami silang mga snacks actually. Ayan, tapos ang maganda dito sa may Ilog Kamalig, merong mga naka-tricycle or may mga nakamotor na pumupunta-punta dito, mga nagbebenta ng tinapay, ice crumble, ice cream,
puto, kutsinta, mga ganun. So within the whole day kayo nandito or overnight kayo, ma-experience din yan. Marami yan every now and then. Tapos hindi rin ganun kamahal ang mga binibenta nila. For example, yung puto kutsinta na nabili namin, so 7 piraso na puto na hindi naman sobrang liit na katulad ng puto kalasyaw. So siguro mga twice the size nung puto kalasyaw. Ganun kalaki, medyo mas thinner lang ng kaunti. 7 piraso, 20 pesos. May kasamang dulce de leche. Parang tama na, yung dulce de leche yun, no? Yema, so, parang yema. Yan. Ganun din, 7 piraso rin ng kutsinta, ganun din, 20 pesos lang din. Tinapay, merong nagbenta kahapon, mga around 4 or 5 p.m. 5 piso, no? 5 piso yung tinapay. Meron silang parang donut na pahaba. Tapos meron silang mga pandikoko, pandesal, mga ganon. 5 pesos each lang din yun. Monay, yan, 5 pesos each. Ice crumble, meron mga tigta 10, 20, mga ganon. Ice buko, ice drop, meron din kanina 20 pesos, 25, 30 pesos, ganon. So maraming pagkain dito. Kung nakasasakyan o nakamotor kayo, kung gusto ninyong lumabas ng Ilog Kamalig at pumunta doon sa may bayan, may malapit na pamilihang bayan dito. Kung gusto niyo magluto, pwede. Magdala na lang kayo ng mga butane ninyo or yung mga gasolito, mga ganyan, or mga cooking utensils ninyo. Sa tubig naman, kung dito kayo pupunta at hindi ganun kalaki ang sasakyan na bitbit ninyo or ayaw nyo magbitbit ng mabigat katulad ng mga galon, wag na. Bakit? Kasi si Tita Malu, may binibentang tubig. Yung isang galon na merong gripo. Nandun kasi. Pakita ko na lang din. Yung kulay blue na may gripo, 70 pesos lang yun. So hindi mo kailangan magbitbit ng sarili mong tubig. Ayun, nagre-refill sila every day yata, if I'm not mistaken. Every morning, may dumadaan doon sa may tindahan niya na nagre-refill ng tubig. Malamig na tubig o kaya yelo, yan, mga yelo. Meron din binibenta si Tita Malu na yelo. So para siyang maliit na convenience store in a sense. Meron kaming bitbit na airbed. Nakalimutan namin yung air pump. Meron din silang air pump. May nahiram kaming air pump galing sa kanila. So ayun, tanungin nyo lang si Tita Malu or si Mang Sito kung anong mga kailangan ninyo. Maipo-provide naman nila as much as possible kung meron sila. Ano pa ba? Ihawan. Maraming ihawan dito. Pwede mong bitbitin. Kung may nag-iihaw na nandun, tas dito, pwede mo siyang hiramin. Walang bayad yon. Pwede mong dalhin dito instead na ikaw pupunta doon. Kasi medyo malayo. Lalong-lalo na kung nandito ka sa may bandang dulo. Alright? So, tubig, drinks like soft drinks, meron sila. Juice, meron. Mga powder juices, meron din. Alcohol, meron. So, meron silang mga hard, ano ba yung nakita na? Alfonso? Parang ganun yata, no? Alfonso, yung mga ganun. Sorry, hindi ako nainom. Alfonso, mga ano pa ba? Basta yun, yung hard na yun. Meron sila. Beer, hindi ko alam kung meron sila. Pero alcoholic drinks, as far as I know, meron. Yan. So, pwede na kayong bumili doon. Kung pupunta kayo dito, day tour, tapos wala kayong bitbit, mabubuhay kayo dito ng komportable. Kumbaga hindi kayo mahihirapan maghanap ng pagkain, hindi kayo mahihirapan maghanap ng tubig or anything. Andito yan, available. Lalo na may mga pumupunta dito galing sa iba't ibang lugar. Kanina meron tayong nakausap from Angeles, from Mexico. Napakababait na mga tao. So shout out sa family, sa Patio family. Ayan, so pupuntahan namin yung nire-recommend ninyo na GGK na kainan bukas bago kami umuwi. Ayan, so I think yun lang. And pinaka-importante, kapag pumunta kayo dito, respetuhin nyo rin yung mga ibang nagka-camp. Huwag kayo masyadong magpapatugtog ng sobrang lakas. Huwag din kayo masyadong maingay. Napaka-serene ng area, napaka-peaceful ng area. Yung iba pumupunta dito para mamahinga na parang gusto lang nila ng peaceful na area na pwedeng magpahinga dito. Kumbaga mag-restart lang ba, yung ganyan. Tapos kung magluluto kayo, magpe-prepare kayo ng food and everything, play go tayo, clean as you go. So bring
plastic bags, yung malalaki, or yung trash bag na itim, magdala kayo nun. Huwag ninyong itapon yung basura ninyo kung saan saan. Okay, so yung iba dito na campers na matatagal na nagpupunta, pag may nakita sila mga nagtatapon, then sinisita din nila, kasi we need to make sure na etong area na to is napapanatiling malinis, kasi walang bayad walang bayad yung tawag dito, walang bayad yung entrance, free of usage of everything. Mga matatanda rin yung mga naglilinis. Siguro mga dumi na makikita nyo lang is yung mga dried leaves lang na galing sa mga puno-puno, yun lang. Pero wala kayong makikita mga lumulutang na diaper, lumulutang na plastic or anything, wala kayong makikita. Napakalinis ng area. So panatilihin nating malinis itong area na to, kasi we don't know, galing ito sa state na maraming basura, tapunan ng mga basura, nilinis lang ng mga taga rito, nilamang sito, and naging maganda yung area. So panatilihin nating malinis at pagandahin pa natin lalo. Kung may maitutulong tayo para sa pag-unlad itong area to, much better, para at least pagbalik natin dito mas ma-enjoy natin yung lugar. So ayun, that's those are the things that you need to know kapag pupunta kayo dito sa Ilog Kamalig. And itatry kong kunin yung number ni Tita Malu, kaso kasi baka mamaya masyadong maraming mag-text sa kanya, so hindi ko sure kung may Facebook sila or what not. Hindi ko pa natatanong. Tanong ko later or bukas bago kami umuwi. Kung sakaling meron, ililista ko na lang somewhere dito sa video or dun sa description, nalagay natin sa description para mas madali yung pag-communicate ninyo. Lalong-lalo na kunwari kung taga dito lang kayo sa may Pampanga, gusto ninyong bumili ng pagkain na ganito, hindi available, pwede kayo mag-text siguro or mag-message sa kanila in advance para pagdating ninyo andito na, may available na pagkain. Alright, so ayun lang. This is day 2 of our 3 days here at Ilog Kamalig, and so far it has been an excellent experience, not just because of yung place, pati yung mga tao. Actually yung place kasi, kung tutuusin na, kung walang taong magdudumi, wala ring taong maglilinis, siguro sakto lang. Hindi siya ganun kalinis, hindi siya ganun kadumi, pero hindi siya yung parang kadiri puntahan, kumbaga. Si Boy P, kung saan nagpupunta ng mga ilog, ng mga gilid-gilid ng mga bundok na hindi naman talaga napapanatiling malinis ng kahit sino, pero maayos yung lugar, diba? Dito kailangan lang panatilihing malinis. Tapos ang maganda pa dito is libre. Libre. So the area is very clean, pero ang pinaka nagpapaganda na experience namin dito is yung mga tao. Not just yung sila Tita Malu, sila Mang Sito, yung mga iba pang matatanda na mababait din, sila pastor. Ngayon may pastor na nagpunta dito kaninang umaga na chiropractor din. So ayun, minsan parang weekly yata nagpupunta, I'm not sure, pero kung pupunta kayo dito, kung weekend kayo pupunta, baka sakaling ma-tsempohan nyo rin. Ano pa? Basta yun, actually sobrang ganda as of now. It's really a great experience dito sa Ilog Kamalig. Hindi mainit. Kung hindi pa kayo nakapunta dito, I highly suggest that you go here. Just be mindful dun sa mga bagay na sinabi ko, para at least malinis pa rin yung lugar, mapanatili nating malinis. Alright, so we still have one more day to go, and let's see kung how it will turn out. Alright, see you tomorrow. Hey guys, good morning. Time check 6 o'clock.
in the morning. Third day, so nagpe-prepare na rin kami. Tapos ito yung mga guys, ito yung nakalat ito po. Nakalat, iniwan na lang dito. Ito yung mga sinasabi ko, sana hindi iniiwan yung mga kalat. It's either naiwan yung mga kalat o dinala na itong mga kinakain nila. I'm not sure, pero ito itambakan naman. Ginagawa nila ay sinusunog nila yung mga kalat dyan sa gilid. So yun po, ayun o. So hindi ko alam kung talagang naiwan lang, either naiwan lang or talagang kinalat na lang ng mga manok. But nevertheless, kung kayo nag-camp kayo dito tapos yung mga kalat kayo, alam nyo naman sa sarili nyo na hindi nyo naman tinapal, then walang problema. Pero yun nga, kung may mga kalat kayo, ilagay nyo na lang doon, tambakan, or may mga plastic kayo, much better merong lagayan ng basura doon sa may harap. So yun lang.